pagdala dito. Excited po kami na magbigay ng ilaw po sa mga katanungan nyo at sana kung may mga questions po kayo, malinawan sa mga sagot ay bibigyan namin. So ayun po, maraming salamat po. Mag-enjoy po tayo. Maayong hapon po sa inyo. Good to be back, no? Parang nung nakita ko ulit yung Cebu, parang ang daming nangyari sa akin dito. Tsaka ito na yung parang alam ko na talaga yung buong Cebu. So, napakasarap. Parang umuwi ako ulit. So, and familiar faces, same people. Ayun, maraming salamat dahil napaulahan niyo po kami ngayong hapon and we're very happy to answer all of your questions. Thank you. Ay, mic po. Ano na lang, Mark? Siyaras na lang. Makakabangan natin. Yun nga po, as per the memes na nagte-trend online, parang lahat sila natatakot, natatawa, they find it creepy. So, we will do it otherwise. Na parang ang magiging approach ng karamihan, very pambata. Kasi may touch of fantasy kami, folklore, na though may rare case talaga na gano'n, na isang katawan with two heads. Yun ang hindi ko alam, hindi ako magaling sa mga terms na ganyan. What But country? England, there's one in England and there's one in India. Is phosphorus po ata? Something. Yes. Sounds like May ganun talaga. But, yung head sa likod, walang buhay. But since may pagka-fantasy kami and folklore, may cinematic license kami to do everything. Ayun. Saan naggaling ang concept niya? Yun yung mga India na India and England, or how did it come into being, project? Actually, hindi ko po alam kasi nasa management po ito, di ba? Opo, nasa creative po. Siguro they wanted to do something. Nasa creative. Concept po came from the creative team Yes, of of course. GMA7. Yung pong binanggit nila na India and England, syempre Basis before po po yun. tayo magsulat or mag-create ng stories, kumbaga our creative team did their research So also. nakita niyo na yung real cases talaga, actual na. Yeah, it was part po ng presentation during the StoryCon. So, we Googled also on our own para po makita namin yung